Hello, magandang oras po sa inyong lahat. Meron akong ipapakita sa inyong mga mutya na aking nakukuha po ito sa araw ng Friday. Itong mutya na ito ay maganda ito gamitin sa mga pampaswerte sa ating buhay. May proteksyon at ito ang gagawin nating gabay sa ating pangalawang katawan. At higit sa lahat ay huwag natin kalimutan ng ating Panginoong Diyos, ito'y gabay lamang ang ating mga mutya. Pero sa naniniwala lang po dito ang pwedeng makapagkuha sa ating mga mutya para tatalab sa kanila ang kanilang mga anting-anting at agimat. Ito po ang mutyang ito ay nakukuha ko po ito sa iba't ibang lugar. At may mga gabay po itong mga batong ito at ito'y napakaganda. Isa-isahin natin at ipapakita sa inyo kung ano ang hitsura ng bato. Ito. Yan ang forma niya. Bato siya na parang may walis, no? Bato na parang walis. Pero hindi ito sinadya ng tao na ginawa. Ito ay kusang loob na ginawa ng kalikasan natin. Ayan. Ito ay dinaanan ng espiritu ng kalikasan. Kaya nagiging ganyan po ang itsura ng bato. Kaya napaka powerful talaga itong inang kalikasan natin dahil sila ang gumagawa nito. Gawa po ito ng kalikasan na espiritu dahil ang kalikasan po ay may espiritu po yan. Hindi natin makikita kung paano po yan ginawa. Kaya kung dala natin ito ay nagdadala tayo ng espiritual na mga material o espiritual na bagay. Ito'y material na bagay na kung dalahan natin ito ay magiging espiritual po. Balance po tayo, material and espiritual. Kung ikay magdadala nito ay kaya mong may kakayahan kang magiging isang imposible na tao na hindi magawa ng ordinaryong tao kapag ito'y dala mo itong bato na parang winalisan. Ayan po ang mutya natin na kakaibang bertod, no? At ito rin ang kakaibang bato rin na kung titingnan yung mabuti yan, crystallize po ito at mayroon talaga siyang bertod na bato. Kumpul-kumpul ang kanyang pagkabato na crystallize po ito. Kumpul-kumpul. Kung baga ito'y para siyang mutya sa palaka o yung bihod ng palaka na bagong pinanganak nila. Dahil yung mga palaka po na yung tinatawag na bullfrog po ay ganito po ang itsura ng kanilang bihod o kanilang mga bagong pinanganak nila. Yan. Magkumpul-kumpul kasi yung bihod ng palaka. Ayan. Ang bertod po ng palaka ay maganda po yan sa negosyo o pampaswerte dahil nga po yung katawan ng palaka ay ang kinukuha niya na panghunting ng mga pagkain ay yung dila nila. Kaya maganda itong gamitin natin sa pangdiskarte. Dahil nga dila ang ikabubuhay ng mga palaka. Dahil hindi yan pwede sila maghawak sa kanilang kamay kapag sila ay kumakain. Dila lang ang ginagamit. Kaya napakalaki po ang bertod o kapangyarihan ng palaka na mutya nila. Yan, palaka. Ito na mutya yung kanilang bihod. Yan po. At ito rin ang mutya ng langka na nakukuha ko po ito mismo sa loob ng langka. Ayan. Sa loob po ito mismo ng langka. Yan. Mayroon ding mga tao na may mga langka pero tinitistingan nila sa suka. Bumubula daw, sabi nila totoo pag bumubula. Pero para sa akin,
bumubula man yan o hindi, kung ikaw talaga ang nakakuha. Kung halimbawa nangka, sa nangka mo nakukuha, ay hindi na kailangan na magdisting pa na pabulain pa yung mutya, o bumula man o hindi, basta galing dyan ay yan ay tunay. Kaya yan po ang aking mga mutya na tested talaga. Marami ng taong gumagamit nito sa aking mga mutya ng langka, dahil mayroon kaming puno dito na namunga ng may mga bato ang kanilang mga buto. Kaya swerte tayo, pero yung puno talaga dito ay mamunga isang beses isang taon. Mamunga yan tuwing papalapit na yung Holy Week. Kaya meron tayong bato na buto ng langka. Pero yung langka na ito ay sa isang taon, isang beses lang po yan mamunga. Ang pinakamarami sa isang bunga ay 20 piraso lang. Dahil kapag puro na din bato yung laman ng langka, maganda sana, pero yun lang talaga ang binigay ng langka na pinakamataas, 20 piraso. Pero yung isang bunga talaga, kung bilangin mo yung buto niyan, ay sobra yan, 500 pieces siguro, maabot pa ngayon 1,000 pieces yung isang prutas, depende sa laki ng langka. Kaya yung binigay ng langka natin ay 20 piraso lang ang pinakamataas. Ayan po, no, ang ating mutya na ating nakukuha sa araw ng Friday. Ayan. Yan. Ulitin ko po, ito yung mutya na parang winalisan, gawa ng kalikasan na pinaagi sa espiritu. Dahil hindi ito gawa ng tao, ito ay gawa ng espiritu. Kapag dala mo at may birtod, nakakuha ka ng espiritual na birtod, ay may kakayahan kang kung ano ang gusto ninyong kakayahan na magkuman sa iyong isip, kapag dala mo ito ay matutupad. Dahil yung isip mo talaga ang nagbibigay kapangyarihan, at mas lalo na kapag dala mo na yung spiritual na tested katulad nito na nagawa ng espiritu, hindi taong gumawa. Kapag ikaw ay mag-isip ng kakaibang isip, kapag dala mo ito ay matutupad, dahil nga ito ay tested na. Alam mo kung bakit nagiging tested, dahil nga ito ay nagpapakita na ganito na siya, at ito ang pinapakita natin na ganito na hindi ginawa at ginawa ng inang kalikasan. Kaya kapag dala mo ito, ang espiritu ng inang kalikasan ay matutupad sa pamamagitan ng iyong isip, at ito ang nagbibigay trigger o nagbibigay power o yung baterya sa iyong isip, na ito'y gamitin para matutupad ang iyong kaisipan na kakaiba sa iyong isip. Dahil kapag ikay mag-isip na tutuparin mo kung ano ang iyong maisip, kapag dala mo ito ay matutupad talaga. Dahil walang imposible sa espiritu na gawa ng kalikasan. Ayan, sana maintindihan nyo kung anong ibig kong sabihin. Ito rin ang langka natin na tunay. Ito rin ang